Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito na naman po tayo sa another presentation ng Aptech International. Ito pong ating Power Efficiency Enhancer. So, ito po ay bagong product and business presentation na atin pong gagawin tungkol po sa company po na to sa napakaganda rin pong business opportunity. So, ini-introduce dahil dito po pwede po tayong makatipid ng at least 1,500 pesos per month or more na matitipid po natin sa electricity bill. So, pwede po natin yung pambili pa ng 25 kilos na rice, budget for meal, so pambayad sa internet bills, phone bills, or pwede rin pong pang-kids allowance or transfer allowance, or pwede pong pang-save sa emergency fund or other necessities. So, ito pong pag-uusapan po natin ay tungkol po sa electricity dahil dito po sa Pilipinas or sa Asia, tayo po yung may pinakamahal na kuryente. Ewan ko po ba kung bakit napakamahal po ng kuryente sa Pilipinas, no? Dahil wala din naman po tayong control, wala po tayong magagawa dahil every day, every month, nagbabayad po tayo ng kuryente pero hindi po tayo nagkakaroon ng income. So dito po sa ipipresent po natin, tapusin po ninyo ito para magkaroon po kayo ng kaalaman paano po tayo magkakaroon ng extra income sa kuryente. Okay? So, meron naman pong batas na nagpapahintulot na gumamit po nitong ating energy efficiency device. Yun pong Republic Act 11285. Yan po ay the Energy Efficiency and Conservation Act. So, hindi po bawal itong ating ipopromote na business or device na technology from Japan, and galing din po ang technology na to sa USA and Germany na matagal na pong ginagamit. Dekada na po, pero ngayon pa lang po ini-introduce dito sa atin sa Pilipinas. Ang purpose po nito ay to promote energy efficiency and conservation. So, mas magiging efficiente po ang paggamit po natin ng kuryente. So, tungkol naman po sa company, tayo po ay naka-base sa Lipa City, 2 years and counting. Tayo po ay SEC-registered, DTI certified, and meron po tayong mga mayor's permit. And then kung magkaka-interest po kayo sa negosyo, mas advisable po na mag-visit po kayo sa aming office na makikita nyo po sa aming sa Batangas, sa Lipa City. So ito po yung ating founder, si Mr. Daniel Danlag. Siya po ay isang successful businessman for over 20 years at may experience po sa direct selling. So every day po, meron po kaming seminar sa aming office, 2 p.m. So may mga araw po na makikita nyo po yung ating founder sa ating office. Okay? So this is our office in Lipa City. Ito po ay nasa Unit 101 Ground Floor, Lipa Commerce Center Building, Ayala Highway, Mataas na Lupa, Lipa City. Tabi lang po yan ng Robinsons, Lipa City. Katabi po ng Jet Hotel. So makikita nyo na po yan. Nasa ground floor lang po yan. Meron po akong video nito sa aking page para makita nyo kung paano po kayo pupunta doon pag gusto nyo pong bumisita. So, meron pa po kaming ibang branches like Lucena, Pampanga, Butuan, and opening soon in Bacolod, and marami pa pong iba. Ito po yung aming tinatawag na 100 UF, 50 UF, yan po, ganyan po ang setup. Ang 50 UF po may socket, no? Kinakabit po sa breaker, and then ito pong 100 UF ay nakadirekta po sa breaker. Mamaya explain po natin yan, kaya kailangan po talaga tapusin nyo po ang video po na ito. So ito po yung aming mga 25 UF. Ito pong 25 UF, ito po ay may saksakan po dito sa ilalim. Pwede nyo pong isaksak po dito yung ating electric kettle, rice cooker, plancha, no, portable water heater, ito po mga ganitong kala na may coil, and then oven, no, na ganito po na hindi po digital. So hindi ho siya pwede sa mga air fryer, digital oven, induction cooker, microwave oven, and electric pan. So dito po sa aking pinipresent na video, pwede nyo pong mapanood yung separate video demo ng ating product, katulad po ng electric kettle. 1,500 watts yan pag ginamit nyo direkta sa socket, pero pag ginamitan nyo ng device natin, nagiging 60 to 70 watts lang po. So, ganun din po ang rice cooker, 700 watts, no? Nagiging 60 to 70 watts lang din po pag ginamitan nyo ng ating power saver. Not power saver, power efficiency device. I want to correct po na lahat po ng makikita nyo pala na mga video sa aking page or sa YouTube na meron pong word na power factor correct, power saver device, yan po ay omitted na po. We want to clarify or we want to correct na yan po dapat ay power efficiency device. Okay? So,
Pag naman po sa 50 UF and 100 UF, ang gamit naman po niyan ay sa mga inductive appliances or may mga motor. So, ito po ang pinagagamitan po niyan. Maganda po itong i-install sa inyong breaker. So, mamaya ipapakita po natin kung ano po ang benefits ng ating power factor corrector device. So, ito pong ating power factor corrector device. It improves power efficiency. So, it helps your electricity work smarter. So, you use less power and save more money. So, yan po ang isa sa mga benefits ng ating power factor corrector or power efficiency device. Okay? So, without power factor po, ang nangyayari po kasi pag sinupply po ng ating utility company at doon po sa bahay natin, pag wala pong power factor corrector, yun pong voltage and current, masyado pong magkalayo. Kaya nagkakaroon po ng waste at yun po ang nagiging cause ng ating high electricity bills. Ang tawag po dyan ay non-regulated current. Pero pag ginamitan na po natin ng power factor corrector, nagiging regulated na po yung current, wala na pong masyadong waste electricity. Kaya po naglo-lower yung ating electricity bill. Ang pag-lower naman po ng electricity bill ay bonus lang po, bukod pa po doon sa mga benefits na babanggitin po natin sa mga susunod po na slide. So, kita nyo po dito, ang voltage and current, halos magkadikit na po siya, kaya po nai-eliminate po yung mga waste electricity. No? So, ang maganda rin po dito ay eliminates reactive power. Ano po ba yung tinatawag na reactive power? Ito po yung mga sayang na kuryente na hindi na po natin ginagamit. Kaya nga po, pag tayo po ay nagkakaroon ng product demo, bakit nagiging yung 1,500 watts, nagiging 60 to 70 watts lang? Because tinatanggal niya nga po yung ating reactive power. So, ang reactive power po, may kukumpara po natin yan sa isang beer. Okay? So, kumbaga kung bumili po tayo ng beer, yung real power, yun po yung ating pinukonsumo, pero yung reactive power, yung bula, na hindi naman po natin napapakinabangan. So, ganun po ang description natin para mas maunawaan natin kung ano ang reactive power. So, ini-improve po yan ng power factor correction or power factor corrector. Okay? So, prevents electrical overheating. Yan din po isa sa mga benefits ng ating power factor device or power efficiency enhancer device, kaysa para iwas po tayo sa sunog. Kumbaga, sino ba naman po ang gusto ang masunog ang bahay? Diba? Hindi. So, yan po ang isa sa mga benefits po ng ating power efficiency enhancer. And also, protects your appliances during sudden surge of electricity during brownout, tapos biglang bumalik yung kuryente. Alam nyo po ba na there is a 40% to 60% chance po ito? No, not chance. Its chance of damaged appliances inside our home during brownouts when electricity suddenly goes back. Mga 400 volts to 600 volts po yun. Kaya po yung mga appliances natin, nasisira yan pag biglang bumalik yung kuryente. Dahil nga po, 400 volts to 600 volts ang pumapasok agad sa ating mga appliances na posibleng makasira ng ating mga circuit board. Kaya po, piniprevent po nung ating power factor corrector yung ating mga appliances. So, yun po, no? So, chance po ito, no? Hindi po change, no? And then also protects and prolongs the lifespan of your appliances. Pinapahaba niya po ang buhay ng ating mga appliances, no? Dahil ang appliances po natin ay investment, okay? Hindi naman ho, lahat po ng tao ayaw masira ang appliances dahil mahal pong magpagawa ngayon ng appliances. So ito po ang isa sa mga benefit ng ating power efficiency enhancer. Tinutulungan po na mas mapahaba ang buhay ng ating mga kagamitan sa loob ng bahay. And also, increase the lifespan of homes and business electrical system. So, mas pinapatagal niya po ang buhay ng ating mga electrical system pag meron po tayong gamit na power factor corrector. Okay? So, yan lang po yung mga benefits, and bonus nga po yung makakatipid po kayo ng 20% to 45% electricity with normal usage. Pero hindi po namin to pinopromote as electricity bill reducer. Yan po ay wattage reducer lang po dahil hindi po namin alam kung paano po kayo gagamit ng inyong kuryente, kasi po marami po sa amin na nagsasabi na ito po ay electricity bill reducer. Mali po, ito po ay wattage reducer lang po, no? So kung normal po ang usage nyo every month, pwede hong bumaba po ang bill ng inyong kuryente. Pero not guaranteed po, no? Pero kung normal nga po, pwede pong bumaba ang bill ng inyong kuryente. Magkaiba po yun kasi ayaw po namin mag-overpromise tungkol po sa aming produkto. Okay? So, ito po yung ating safety features. Meron po yung thermostat controls para po mag-controls ng overheating kaya hindi po mag-cause ng sunog. Meron din po siyang fuse protection from too much current ng voltage. Kaya nga po pag bumalik bigla ang kuryente, hindi po ito maaapektuhan.
Okay? So, meron po tayong 6 months warranty and then lifetime service po. Meron po tayong warranty card, user's guide, and good packaging. Yan po. At meron din naman po tayong TTI certification na allowed po yung ating product na ibenta sa market. Again, magti 3 years na po itong aming company. And hopefully po, makasama po kayo sa aming anniversary this coming year, 2026 or 2025. So, ano po yung akma na unit para sa inyo? No, kung kayo po, ang bill ninyo ay 3,000 and below, pwede po yung 25 UF. Pag 50 UF naman po, 7,000 and below, and 18,000 and below pag po 100 UF. Yan po ang akma sa inyong consumption base po sa inyong electricity bill. Hindi po nakadepende sa dami ng appliances. Nakadepende po sa average bill. Paano kung 10,000 na yung bill mo o combination na po yan ng 25 UF at saka 50 UF. Pero we suggest based on our experience, mas maganda po na kahit po 3,000 at below ang inyong bill, ay gamamit po kayo ng 50 UF at saka po ng 25 UF. Kasi nakadesign po ang 50 UF sa mga inductive appliances and 25 UF naman po para sa mga resistive appliances or yung mga umiinit. So, 18,000 and below, pagka po mga negosyo na po ito, pang malakihan na po ito, ay kinakabit po sa breaker at kailangan po ang magkakabit ay certified electrician. Okay? Dahil meron pong batas na kapag po hindi certified electrician ang nag-install at meron pong nangyari, nasunog yung bahay ninyo, kanino po kayo magrereklamo o kaya sa isang negosyo, no? Kasi pwede hong makulong yung mga tao na nag-i-install po nito na hindi po certified electrician. So, meron naman po tayong mga certified electrician na pwede po sa inyong lugar or pwede rin po sa ating company magmula. So, ito po yung isa sa mga testimonials. Again, sinasabi ko nga po, bonus lang po itong ating mga pampatipid or pampabawas ng electricity bill. Kumbaga, mas marami pa pong benefits itong ating power factor corrector. Ito po, 14,000 ang bill, average po ngayon 10,000 na lang. 11,000, naging 8,000 po, no? 1,300, naging 688 na lang po. Pero ito po, gamit po nito ay dalawang device, 50 UF and 25 UF. So, meron po ito, testimonials po for almost 6 months, 4,000, naging 1,400, naging 1,500, naging 1,235, naging 871, naging 1,373, naging 1,471, naging 2,000. Bakit po naging 2,000? Kasi po may mainit po yan. So, depende pa rin po. May mga factors affecting kung bakit po tumataas po ang ating electricity bill. Okay? So, 6,000, naging 5,000 na lang po. Ang iba nating testimonials, 5,600, no? Kumbaga, ito pong ating device ay hindi gastos kasi po hindi po ito katulad ng binili nating mga appliances na bayad lang tayo ng bayad, no? Wala tayong balik. Samantalang ito po isang appliances na makakatulong po sa atin at pwede pong magbalik, no? Hindi po gastos po ito, is also an investment na may balik po sa inyo. Okay? Yan po yung iba nating mga testimonials. Okay? 4,000, naging 3,000. Okay. So, lahat po ng tao ay gusto pong makatipid ng kuryente. Wala naman pong tao na gustong maging magastos ang kuryente dahil lahat po talaga tayo dapat magtipid ng kuryente.